Mula noon hanggang ngayon, may mga tinatagong samahan o secret societies kung saan nagtitipon ang ilan sa pinakamakapangyarihan sa mundo tuwing isang taon. Mayroon ding mga lugar sa ating planeta na nananatiling nakatago sa mata ng publiko na binalot ng hiwaga at mahigpit na ipinagbabawal na lapitan ng sinumang mangahas lumapit. Isipin mo, isang isla na tila sinuklam at pinamumugaran ng mga kaluluwang ligaw, kaya naman walang bisitang pinapayagang makapasok. O isang lugar kung saan palihim na nagtitipon ang mga elite, malayo sa mata ng buong mundo. At isa pa, ang kilalang isla na may tinatayang 5 nakalalasong ahas sa bawat metro kwadrado at pinakamarami sa buong mundo. Welcome back sa isa na namang kapanapanabik na episode ng Noel Polo TV. Ngayon ipapakita namin sa inyo ang ilan sa pinagbawal na lugar na hindi mo pwedeng bisitahin. Mula sa mga isla at sikretong samahan hanggang sa sinaunang libingan at likas na kababalaghan. Nagtatago ang mga lugar na ito ng mga sikreto na maaaring hindi tuluyang mabunyag kailanman. Pero bago natin tuklasin ang mga lugar na sinasabing ipinagbabawal puntahan ng kahit sino, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, the Island of Poveglia. Ang isla ng Poveglia ay isang maliit na bahagi ng lupa sa Venetian Lagoon ng Italy na matatagpuan sa pagitan ng Venice at Lido. Una itong nabanggit noong panahon ng barbarian invasions bandang taong 421 AD, ngunit ang pinakamasamang yugto nito ay dumating noong sumiklab ang Black Death. Ginawa itong lugar ng kwarentenas kung saan dinadala ang mga biktima ng salot upang doon na lamang maghintay ng kanilang huling hininga, malayo sa mga malulusog. Kalaunan, naging tahanan din ito ng isang mental asylum na kilala dahil sa mga bulong-bulungan tungkol sa malulupit na eksperimento na isinagawa ng isang doktor na kalaunan ay tuluyang nabaliw dahil sa nakapangingilabot na kasaysayan ng isla. Ngayon, ang mga naiwang gusali na nilamunan ng kalikasan ay nakatayo bilang mga nakakatakot na alaala ng madilim nitong nakaraan. Sinasabing ang mismong lupa sa isla ay hinalo sa abo ng mga sinunog na bangkay ng mga biktima ng salot, kaya ramdam ng bawat bumibisita ang bigat ng mga kwentong nakapaloob dito. Dahil sa kasaysayang ito at sa panganib na dulot ng mga gumuguhong istruktura, mahigpit na ipinagbabawal ang pampublikong pagpasok para mapangalagaan ang mga naiwan ng nakaraan at kaligtasan ng mga tao. Number 14, Bohemian Grove, USA. Sa kabila ng Atlantic, sa pusod ng makapal na kagubatan ng Redwood, sa Monte Rio, California, matatagpuan ang isang mahiwagang lugar na tinatawag na Bohemian Grove. Simula pa noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ito ang nagsilbing playground ng mga makapangyarihan at mayayaman. May lawak itong humigit kumulang 2,700 acres na punong-puno ng mga cabin, isang malawak na dining hall, at mga entablado para sa mga pagtatanghal. Nagsimula itong paraiso ng mga artista at musikero, ngunit kalaunan ay naging eksklusibong tagpuan ng mga pinakamaimpluwensyang lalaki sa mundo, kabilang ang mga pangulo ng Amerika at mga negosyanteng bilyonaryo. Tuwing tag-init, nagtitipon dito ang mga kasapi ng Bohemian Club para sa 2 linggong pahinga, teatro, at mga sikretong ritual. Pinakatanyag sa mga ito ang tinatawag na cremation of care, kung saan isinasagawa ang isang seremonyang sumisimbolo sa pagsusunog ng kanilang mga alalahanin, na para bang iniiwan nila ang bigat ng mundo bago pumasok sa grove. Ngunit, ang lahat ng nagaganap sa loob ay binalot ng matinding lihim. Mahigpit ang patakaran na bawal ang sinumang outsider. Tinitiyak nila na kung ano man ang nangyayari sa grove ay mananatili lamang sa grove. Number 13, Tomb of Qin Shi Huang. Sa malawak na kapatagan ng Xi'an, China, nakahimlay ang libingan ni Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China na umupo sa trono noong 221 BC. Ang napakalaking necropolis na ito ay nadiskubre noong 1974 nang makatagpo ang ilang magsasaka ng mga piraso ng kilalang Terracotta Army. Dito natuklasan ang mahigit 8,000 life-sized na sundalo na yari sa luwad. Bawat isa ay kakaiba ang itsura at detalyeng ginawa upang maging bantay ng emperador sa kabilang buhay. Ang mismong libingan ay bahagi lamang ng isang mas malaking kompleks na may lawak na 56 kilometro kwadrado at inabot ng 38 years bago tuluyang natapos. Nagsimula ang construction nito kaagad nang maupo sa trono ang emperador sa edad na 13. Bagaman natuklasan na ang ilan sa mga bahagi nito, ang pinakasentro ng libingan ay hindi pa rin nabubuksan hanggang ngayon. Mahigpit na ipinagbabawal ng government ang paghuhukay dito upang mapanatili ang kasagraduhan ng mga naiwan at maiwasan ang pagkasira dulot ng modernong contamination. Dahil dito, nananatiling misteryo kung ano ang nakatago sa loob ng libingang ito. Isang palaisipan na patuloy na umaakit sa mga historiador, archaeologist, at mga taong mapag-usisa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 12,
Lascaux Caves, France. Sa rehiyon ng Dordogne sa timog kanlurang France, matatagpuan ang Lascaux Caves, isang tunay na ancient treasure. Natuklasan ito noong 1940 ng 4 na kabataang nagkataong nadapa sa isang kuweba at mula noon ay tinagurian na itong simbahan ng sinaunang sining. Sa loob ng kuweba, makikita ang napakadetalyadong pinta ng mahigit 600 na hayop tulad ng kabayo, usa at bison. Mga likhang sining na nagsasalaysay ng buhay mahigit 17,000 years na ang nakalipas. Dahil sa pagkakatago nito sa kadiliman ng kuweba, napanatili ang mga pinta sa kahangahangang kondisyon sa loob ng libu-libong taon. Ngunit nang buksan ito sa publiko, nagsimulang masira ang mga obra dahil sa liwanag, init at halumigmig na dala ng mga bisita. Noong 1963, napilitan ng pamahalaan ng France na tuluyang ipasara ang kuweba para sa publiko. Tanging ilang piling siyentipiko lamang ang pinapayagang makapasok upang pag-aralan at mapreserba ang mga pambihirang piraso ng kasaysayan na ito. Number 11. Heard Island, Australia. Sa kabilang panig ng mundo sa teritoryo ng Australia, naroon ang halos di maabot na Heard Island, isang isla na pinamumunuan ng Mawson Peak, isang aktibong bulkan at ang pinakamataas na punto sa buong teritoryo ng Australia. Unang natuklasan ang isla noong kalagitnaan ng 1850s, ngunit hanggang ngayon ay nanatili itong halos hindi naaapakan ng tao. Dahil sa pagkakahiwalay nito, umusbong ang kakaibang ecosystem. Dito naninirahan ang napakaraming koloni ng mga seal at iba't ibang uri ng mga ibon na bihirang makita sa ibang lugar. Subalit dahil sa matinding lagay ng panahon, pagiging aktibong bulkan at kasensitibo ng kalikasan nito, mahigpit na ipinagbabawal ang turismo sa Heard Island. Tanging mga siyentipiko lamang ang pinapahintulutang makapunta rito para magsagawa ng pananaliksik sa kakaibang halaman, hayop at mga geological na pagbabago. Kaya hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakapuro at pinakamalinis na likas na reserbang mayroon ang ating planeta. Number 10. Pravchitska Brana, Czech Republic. Sa loob ng Bohemian Switzerland National Park sa Czech Republic, matatagpuan ang Pravchitska Brana, ang pinakamalaking natural sandstone arch sa buong Europa. Simula pa noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, ito ay kinilala bilang simbolo ng kagandahan ng kalikasan at nagsilbing inspirasyon ng mga pintor, manunulat at maging mga pelikula. Isa sa mga tanyag na pelikulang kinunan dito ay ang The Chronicles of Narnia. May lawak itong 16 meters ang luwang at 21 meters ang taas at tunay na kahanga-hanga sapagkat nabuo ito sa loob ng milyon-milyong taon dahil sa tuloy-tuloy na pagguho at pag-ukit ng kalikasan. Ngunit dahil sa libu-libong turista na patuloy na dumadalaw, nagsimulang humina at masira ang batong ito. Kaya noong 1982, nagdesisyon ang mga awtoridad na tuluyang ipagbawal ang pag-akyat o direktang paglapit sa arko upang mapanatili ang likas nitong ganda. Ngayon, maaari na lamang itong pagmasdan mula sa malayo, isang paraan para masiguro na mananatili itong matibay na patunay sa kahusayan ng kalikasan nang hindi na nadaragdagan ang pinsala mula sa tao. Number 9. North Sentinel Island, India. Sa Bay of Bengal sa India, matatagpuan ang North Sentinel Island, isa sa mga pinaka-isolated at pinakahiwagang lugar sa buong mundo. Natuklasan ito ng mga barkong pang-survey ng Britanya noong 1771, ngunit hanggang ngayon, nananatiling halos hindi nagagalaw ng modernong sibilisasyon. Dito naninirahan ang Sentinelese tribe, isa sa iilang tribo na nananatiling hindi nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Pinaniniwala ang mahigit 50,000 years na silang naninirahan sa islang ito. Dahil sa kanilang pagiging hiwalay sa modernong lipunan, protektado sila ng pamahalaan ng India. Kilala ang kanilang kasaysayan sa kakaunti ngunit madalas marahas na engkwentro sa mga dayuhan, kabilang na ang nangyaring trahedya noong 2018 nang mamatay ang isang Amerikanong misyonaryo matapos pumasok ng palihim sa isla. Upang maprotektahan ang tribo laban sa mga sakit na wala silang immunity at mapanatili ang kanilang pamumuhay, nagpatupad ang gobyerno ng mahigpit na exclusion zone. Dahil dito, ipinagbabawal at napakadelikado para sa sinumang dayuhan ang magtangkang makipag-ugnayan sa Sentinelese. Ang isla ay nananatiling misteryoso at malaya, isang buhay na paalala na mayroon pang mga taong piniling manatiling hiwalay sa mabilis na nagbabagong mundo. Number 8. Church of Our Lady Mary of Zion, Ethiopia. Sa pinakapuso ng Ethiopia sa lungsod ng Aksum, nakatayo ang Church of Our Lady Mary of Zion, isang banal na lugar na may dalang misteryo at hiwagang kumakapit sa pananampalataya. Ayon sa lokal na tradisyon, dito raw nakalagak ang orihinal na Ark of the Covenant, ang kaban na naglalaman ng 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises. Pinaniniwalaang dinala ang kaban mula Jerusalem papunta sa Ethiopia noong sinaunang panahon
at mula noon ay mahigpit ng binabantayan ng mga mongheng inatasan para dito. Kapag napili ang isang monghe bilang tagapag-ingat ng Ark, hindi na siya maaaring umalis sa kapilya hanggang sa kanyang kamatayan. Ayon pa sa alamat, ang mga mongheng ito ay sinanay upang pumatay gamit lamang ang kanilang mga kamay bilang proteksyon sa sagradong kayamanang ipinagkatiwala sa kanila. Ang simbahan, na bahagi ng mas malawak na kompleks na itinayo noong ika-4 na siglo, ay naging sentro ng pananampalataya at peregrinasyon ng mga deboto ng Ethiopian Orthodox Church. Ngunit nananatiling sarado ito para sa publiko, hindi lamang para maprotektahan ang relics na nakatago, kundi para mapanatili rin ang kabanalan ng lugar. Tanging ang mga monghe at piling kasapi ng simbahan lamang ang nakalalapit dito. Number 7. Snake Island, Brazil. Sa baybayin ng Brazil, matatagpuan ang kilabot na Snake Island na kilala rin bilang Ilha da Queimada Grande. Natuklasan ito noong unang bahagi ng ika-20 siglo at agad nakilala bilang isa sa pinakanakamamatay na lugar sa buong mundo. Sobrang dami ng nakalalasong ahas dito, partikular na ang Golden Lancehead Viper. Tinatayang mayroong 1 hanggang 5 ahas sa bawat metro kwadrado ng isla at bawat hakbang mo, malamang may nakasalubong kang makamandag na ahas. Dahil sa matinding panganib, mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaan ng Brazil ang pagbisita rito. Ang pagbabawal na ito ay hindi lamang para protektahan ang tao laban sa tiyak na kamatayan, kundi para rin mapangalagaan ang mismong populasyon ng mga ahas laban sa panghihimasok ng tao. Pinapayagan lamang ang ilang piling mananaliksik na pumunta rito upang pag-aralan ang mga ahas dahil ang kanilang kamandag ay may potensyal na magamit sa medisina. Number 6. Isigran Shrine, Japan. Sa puso ng Japan, matatagpuan ang Isigran Shrine, ang pinakabanal na Shinto shrine sa buong bansa. Inialay ito sa diyosa ng araw na si Amaterasu at ang pinagmulan nito ay nagsimula pa noong ika-3 siglo. Isa itong napakahalagang bahagi ng Japanese culture at spirituality ng Shinto. Hindi lamang ito sagrado dahil sa relihiyosong kahulugan nito, kundi dahil din sa kakaibang tradisyon. Ang buong shrine ay muling itinatayo tuwing 20 taon, isang proyekto na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang layunin nito ay hindi lamang panatilihin ang kalinisan ng lugar, kundi para rin maipasa mula henerasyon hanggang henerasyon ang sinaunang kasanayan sa carpentry. Ngunit ang pinakaloob na bahagi ng shrine ay nananatiling mahigpit na nakatago mula sa mata ng publiko. Tanging mga pare at mga kasapi ng pamilyang imperial ng Japan lamang ang pinapayagang makapasok. Ang sikreto at limitadong access ay paraan upang mapanatili ang kabanalan at kadalisayan ng lugar, alinsunod sa paniniwalang Shinto na may mga sagradong espasyong hindi dapat madungisan ng mundo sa labas. Number 5. Morgan Island, USA. Sa baybayin ng South Carolina sa Amerika, naroon ang Morgan Island na mas kilala bilang Monkey Island. Nakuha nito ang pangalan dahil sa kakaiba nitong mga residente na humigit kumulang 3,500 rhesus monkeys na malayang gumagala sa isla. Noong huling bahagi ng 1970s, pinili ang isla bilang bagong tirahan para sa mga unggoy na orihinal na ginamit sa pananaliksik sa Puerto Rico. Dahil sa pagkakahiwalay ng isla, naging perpekto itong lugar upang mapanatili ang colony nang walang banta mula sa tao o predator. Ipinagbabawal ang publiko sa isla upang maprotektahan ang parehong tao at mga unggoy. Ang mga unggoy rito ay bahagi ng mga federal na proyekto sa medisina kung saan pinag-aaralan ang iba't ibang sakit at kalagayan ng kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa direktang pakikipag-ugnayan ng tao, napipigilan din ang posibleng paglipat ng mga sakit sa pagitan ng dalawang species. Ang kanilang buhay na halos wild, ngunit kontrolado ay napakahalaga para sa siyentipikong pag-aaral sa asal at kalusugan ng mga unggoy. Number 4. Uluru, Australia. Sa gitna ng disyerto ng Australia, matatagpuan ang tanyag na Uluru na kilala rin bilang Ayers Rock. Isa itong napakalaking red sandstone formation na umaangat ng napakataas mula sa patag na kapaligiran. Natuklasan ito ng mga Europeo noong 1873, ngunit bago pa man iyon, ito na ay isang sagradong lugar para sa Anangu, ang katutubong tao sa rehiyon. Para sa kanila, ang Uluru ay hindi lamang isang bato. Ito ay isang buhay na bahagi ng kanilang kultura at pananampalataya. Ang ibabaw nito ay tila higanteng canvas na puno ng sinaunang petroglyphs na nagsasalaysay ng mga alamat at espiritual na kwento tungkol sa mga nilalang na lumikha ng mundo. Noong 2019, tuluyang ipinagbawal ang pag-akyat sa Uluru, matapos ang matagal na kahilingan ng Anangu na igalang ito bilang banal na lugar. Ang pagbabawal ay naglalayong mapanatili hindi lamang ang pisikal na integridad ng bato, kundi pati na rin ang kultural na kahalagahan nito. Ngayon,
nananatili ang Uluru bilang isang sagradong destinasyon na dapat lapitan ng may paggalang. Hindi inaakyatan, kundi pinagmamasdan at pinahahalagahan. Number 3, Surtsey Island, Iceland. Sa baybayin ng Timog Iceland, biglang sumulpot mula sa kailaliman ng dagat ang Surtsey Island noong 1963, isang kamanghamanghang pagpapakita ng kapangyarihan ng bulkan. Kaagad itong kinilala bilang isang napakahalagang likas na laboratorio para sa mga siyentipiko na nagbibigay ng pambihirang pagkakataon upang pag-aralan kung paano nagsisimula ang buhay sa mga bagong nabubuong kapaligiran. Hanggang ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ang publiko sa isla. Tanging iilang mananaliksik lamang ang pinapayagang pumasok upang obserbahan ang natural na proseso ng colonization ng mga halaman at hayop. Mahalaga ang restriction na ito upang maiwasan ang pagpasok ng mga dayuhang uri o anumang panghihimasok ng tao na maaaring makasira sa balanse ng kalikasan. Sa kanyang isolation, nagiging isang tunay na bintana ang Surtsey sa pag-unawa ng ebolusyon at pag-usbong ng buhay sa isang dalisay at hindi naaabala na lugar. Number 2, Svalbard Global Seed Vault, Norway. Sa malalim na yelo ng Svalbard Archipelago sa Norway, matatagpuan ang Svalbard Global Seed Vault, isang futuristic na imbakan na itinayo para protektahan ang mga binhi ng pagkain sa buong mundo laban sa mga posibleng sakuna tulad ng pagbabago ng klima, digmaan o pandaigdigang kalamidad. Nagsimula itong itayo noong unang bahagi ng 2000 at opisyal na binuksan noong 2008. Inuka ito sa gilid ng bundok upang samantalahin ang natural na nagyayelong permafrost na nagsisilbing natural na refrigerator. Sa kasalukuyan, higit 900,000 sample ng binhi mula halos lahat ng bansa ang nakalagak dito. Mahigpit na ipinagbabawal ang publiko sa loob upang manatiling ligtas at hindi makontamina ang mga binhi na nagsisilbing backup ng biodiversity para sa mga susunod na henerasyon. Number 1, Niihau Island, USA. Sa kabilang panig ng mundo, malapit sa baybayin ng Kauai sa Hawaii, naroon ang Niihau Island, na kilala rin bilang The Forbidden Island. Binili ito ng pamilya Sinclair mula sa kaharian ng Hawaii noong 1864, kapalit ng pangakong pananatilihin ang kulturang katutubo ng mga Hawaiian. Simula noon, naging pribadong santuwaryo ito ng isang maliit na pamayanang Hawaiian na humigit kumulang 160 katao lamang. Sila ay namumuhay sa paraang halos katulad ng kanilang mga ninuno, malayo sa impluwensya ng makabagong mundo. Tanging ang komunidad na ito at ang US Navy lamang ang pinapayagang pumasok sa isla. Walang modernong teknolohiya rito. Sa halip, nagpapatuloy ang mga sinaunang gawain gaya ng pangingisda at paggawa ng lei. Ipinagbabawal ang publiko upang maprotektahan ang kanilang pamumuhay at pribadong kalayaan na kung saan ginagawa ang Niihau bilang isa sa iilang natitirang tunay na yaman ng tradisyonal na kulturang Hawaiian.